Na-ignore ka ba? Gawin mo ito at hindi siya mapakali kakaisip sa iyo. Napakaganda, no? Kung sakali na mangyari nga ito na hindi siya mapapakali kakaisip sa iyo. No, yung tipong kahit nasa malayo man kayo sa isa't isa, dahil nga na-ignore ka, pero ito ngayon, dahil sa video na ito, once na magawa mo yung bagay na ito, tiyak utol, hindi talaga siya mapapakali kakaisip sa iyo. Na kung sa ngayon man, sa situation ninyo, na parang ikaw pa yung hindi napapakali kakaisip sa kanya, pues, balik na rin po natin yan, no? Gawin po nating maging baliktad yung sitwasyon na instead na ikaw ito yung hindi mapapakali kakaisip sa kanya, dapat siya yung magiging ganito. Okay? So sasabihin ko dito sa video na ito kung ano ang dapat ninyong gagawin para mabigyan rin kayo ng kaalaman at saka ideas, no? Or para may ma-realize din kayo sa mga gawain ninyo na buong akala ninyo is tama, yung pala ay mali. Yes. Ito, wag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is yung the power of absence. Yeah. No, kung naiisip ninyo na kapag umatras ka or kapag mawala ka sa taong ito ay baka tuluyan ng masira yung relationship ninyo. So ibig sabihin utol, hindi ka ganun ka-importante sa kanya? So diyan pa lang, kapag hinayaan ka niya, hindi ka niya hinabol or parang hindi ka ganun ka-importante pagdating sa kanya, ano pa yung rason bakit tayo magpakanda baba or magpakanda hirap sa relationship na ito? Na kung siya mismo hindi niya naman nakikita yung importansya mo, na kung babaliwalain mo pala siya is mas lalo kanyang babaliwalain, matatawag mo pa ba yung may pagmamahal or love? Diba? Kasi yung isang relationship ay dapat, kaya nga ninyo binubuo ito dahil nga sa pagmamahalan. Tama? So ngayon, dahil kung alam mo lang din naman na parang baliwala ka rin sa taong ito, kung hindi mo siya kikibuin, if I were you utol, tapusin mo na lang yung relationship na ito. Dahil wala pang pagmamahal dyan. That's why, huwag kang matakot na malaman kung minamahal ka ba talaga ng taong ito o hindi sa pamamagitan ng pag-atras mo. Sa pamamagitan ng pagtanggal mo ng presensya sa taong ito. You should create space utol. Kailangan mo rin siyang bigyan ng space. Na kung hihingi man siya ng space, then ibigay mo. Na dapat wag mong ipakita na may takot kang mawala siya. Hayaan mo siya, bigyan mo siya ng kalayaan. No, kung yung tipong parang, okay, pakawalan kita. Tingnan natin kung gaano ka or kung gaano ako kaimportante sa'yo. Ganon. Hindi yung ikaw pa ito yung nakukulong sa isang palaisipan. No, sa isipan mo na umiikot dyan sa ngayon na baka hindi ka naman minamahal ng taong ito. So, ano ngayon kung hindi ka niya minamahal? Mas lalo ka pang kakapit? Diba? Kahangalan. Na kung alam mo nang hindi ka minamahal, pero kakapit ka pa, Kuya Giko, kasi mahal ko pa. Then, wala namang problema kung minamahal mo yung tao. Kung minamahal ka rin niya, pabalik. Pero kung hindi ka naman niya minamahal, talagang masasaktan ka dyan utol. Pareho lang yan na parang nagmamahal ka sa isang poste. No, na hindi ka naman pinapansin, hindi ka naman minamahal pabalik. No, di ba parang magiging tanga ka talaga. So gusto mo ba yon? Okay? So isa pa lang yan, ha? Kaya ba? So kailangan is mag-create ka ng space utol. No? Magiging ano ka muna, dumistansya ka muna. Para matanggal mo yung presensya mo sa taong ito. Bigyan mo siya ng space muna. Hayaan natin, tignan natin. Okay? So yun. And then ito, yung pangalawa natin is yung bawasan ang paglaan ng oras sa relasyon. Yes. Ganito ka ba? O baka mas lalo mong binubuhos yung buong oras mo sa taong ito or sa relationship ninyo? No? Kasi kung the more mong binubuhos yung oras mo sa relationship ninyo, yung tipong parang ikaw ito yung nagpapagana, ikaw ito yung nagli-lead ng relationship ninyo, lalong-lalo na kayo dyan ng mga kababaihan, na instead gawain ito ng isang lalaki na siya yung magli-lead ng relationship ninyo, kung inagaw mo ito, patay kang bata ka. Sigurado po yan, uuwi kang luhaan. Mas lalo kang maaabuso dito. Kasi sa actions pa lang na kinikilos mo, na ikaw pa ito yung nagli-lead, ay nagpapahiwatig na ito na
walang pakialam yung partner mo sa'yo. Wala siyang pakialam sa relationship ninyo. So ngayon, kayong mga kababaihan ay dapat nagre-reciprocate lang kayo sa kung ano yung pinapakita ng lalaki, tama? Nung time na nililigawan kayo, naghihintay kayo kung anong gagawin ng lalaki. Saka nyo na lang ibubuhos yung pagmamahal nyo. Ganon din dapat hanggang sa ngayon. Na kung hindi siya kikilos, bakit ka kikilos? Na kung hindi siya magpapakita ng pagmamahal niya, bakit mo ipapakita yung pagmamahal? Na kung hindi ka naman na minamahal ng taong ito, bakit mo pa siya mamahalin? Yes! Nakuha ba yung pinupunto ko? That's why hanggat maaari, sa panahon sa ngayon, kung binabaliwala ka ng partner mo, magpaka-busy ka, maglaro-laro ka dyan. No, mag-focus ka sa trabaho mo. Unahin mo yan dahil kahit mawala man yung partner mo na ito, ay hindi ka mamamatay utol. Dahil andyan ka, nakafocus sa trabaho mo, mas lalo ka pang gaganda. Yes, mag-exercise ka, magpapapawis ka para sa sarili mo, para sa future mo, para sa pansarili mong pangangailangan. Okay? Copy? And then ito, yung pangatlo natin is stop giving validations. Yes, stop right now. Thank you very much. Hindi, yung ibig nating sabihin ay stop giving validations. Kumbaga pa, wag natin siyang bigyan ng mga kasagutan, answers, no? Sa lahat ng sumasagabal na katanungan sa kanyang isipan. Yeah? Magiging mysterious muna tayo dahil yung pinaka-goal natin dito ay kailangan nating makamit na mabigyan siya ng curiosity. Paano siya ngayon maku-curious kung palagi ka namang nagbibigay ng validations? Lahat-lahat. No, yung tipong parang kung ano yung gusto niyang marinig sa'yo ay dapat maibigkas mo rin. So ngayon kung magagawa mo ito utol na kung ano yung lahat na gusto niyang marinig sa'yo, kung ano yung gusto niyang lahat na makuha sa'yo, and kapag nakukuha niya, is talagang maechopera ka lalo. Paano mo ngayon makakamit na siya ito yung hindi mapapakali kakaisip sa'yo? Wala. Diba? Kahangalan. Yes, kasi ikaw pa ito yung nag-feed ng lahat ng mga kasagutan sa kanyang katanungan. So iwasan. Okay? So stop giving validations. And ito pa, yung panghuli natin, 4 lang naman ito. No? Kailangan ninyong gagawin talaga. Walang iba kundi yung push and pull. Yes. Yung tipong kahit magkalayo man kayo, once na makausap ka niya is nandyan ka. Okay? All out ka. Binibigay mo yung lahat ng oras mo sa kanya. Pero sa oras na kapag na-off or napatay niya yung cellphone niya, halimbawa nagbababay na kayo sa isa't isa, no? Sa oras na mai-end na yung call ay yung tipong parang mahihirapan na naman siya sa iyo ulit kumontak. Yung tipong mahihirapan na naman siya ulit mag-please ng oras mo. Makisuyo sa iyo, no? So ganito ka dapat, push and pull. Na kung makausap ka niya na once na makuha niya yung oras mo, for sure utol, kakausapin ka niya ng merong quality. So bibigyan or paulanan mo muna siya ng affections. And after neto, no, yung tipong parang ang hirap mo rin mahagilap, ang hirap mo rin kontakin, ang hirap mo rin makuha yung oras mo. Push and pull talaga. Na kumbaga pa, andyan ka kapag nakausap niya, okay na okay ka talaga. Pero may mga panahon din na hindi sa lahat ng oras ay makakausap mo ko. Ganito ka dapat utol. So matitiyak ko sa inyo, once na magawa nyo yung bagay na ito, kahit ni isa lang sa 4 na nabanggit ko, ay matitiyak ko sa inyo utol, hindi talaga mapapakali yung isang lalaki. Yes, para ito sa mga kababaihan, pero kung gagawin nyo rin, kayo na mga lalaki dyan na nakikinig, yes, still applicable din naman. Pero ganun pa man, specifically para ito sa mga kababaihan, no, kasi sinisiwalat natin yung mga tinatago or yung mga yun na nga, yung mga kahangalan din ng mga kalalakihan. So for sure na magiging or mababaliw po yung isang lalaki once na magawa po ninyo ito. So yun lang po, gawin nyo lang po sa tama, and sa may mga katanungan pa dyan, yung kalimutan comment na dyan sa ilalim and sasagutin po natin yan, lalong lalo na dito sa ating YouTube channel. So yun lang po ha, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!